Likod, Miss Horizon Chaser. Live sa Narito po Laksan tayo hotel para alamin natin itong naganap na forum para sa biodiversity, no? At alamin natin yung kahalagahan sa ilalim ng karagatan at bakit ito ay malaman din ng ating mga kababayan itong kahalagahan ng forum nagaganap na ito. Itong piliin ang VIP forum at narito yung ating mga scientists sa ating bansa at gusto nilang ilahad sa ating mga local government units ang kahalagahan ng kaalaman tungkol sa data, pagkuha ng data, at kahit sino ay maaari palang gumawa ng data basta dumaan lamang sa training mula sa LGUs na itong mga LGUs natin dapat makapag-ugnayan sa ating mga scientists para maturuan kahit ng mga batang maliliit o mga housewife natin. Kaya alamin natin ang ibang detalye dito sa ating makakapanayam. At mag-interview tayo ng on the spot sa isa sa mga scientists para ipaalam sa atin yung tungkol sa data, kung paano tayo ay matuto rin na kumuha ng data para sa mga nasa ilalim ng ating karagatan at yung mga isda na yan, dahil hindi nga po biro talaga na malaman natin ang lahat-lahat sa ating kaalaman, mga kababayan, ay ilan lamang po yung mga scientists sa ating bansa, ilan po ang population natin ngayon at gaano kalawak yung dapat na pag-aaral ng ating mga biodiversity or mga scientists natin sa ilalim ng karagatan na hindi nila kaya, iilan lamang po sila, kaya kailangan nila ng tulong mula sa ating local government units at syempre yung suporta ng ating pamahalaan. Kaya tingnan natin ang iba pang mga detalye at anong mga payo yung ating maririnig sa kanila na dapat natin ay pahalagahan ito at talagang maunawaan rin natin dahil araw-araw kumakain tayo, araw-araw gamit natin ang ating kalikasan, araw-araw sila po ang nagbibigay sa atin ng pandugtong ng ating buhay. Alright, so muli ang iyong likod, Miss Horizon Chaser, live dito sa Laksan Hotel. Happy morning po sa inyong lahat. Ayan, Dok. Kanina po, parang hinighlight nyo yung data. Gaano ito kahalaga? And ano yung gusto na, parang gusto nyong makipag-participation itong ating mga kababayan o mga nasa LGUs or parang kung maaari lahat ng Pilipino, ano po? Bakit? Gaano kahalaga sila? Ang science kasi ay kailangan mag-generate ng data kasi ito yung basehan natin ng sound decision making. Hindi tayo nakakadesisyon ng maayos kasi hindi natin alam kung ano yung kailangan natin pagdesisyonan. So we as scientists have to generate data, baseline data, and monitoring data kung maganda nga dekadang value ng data yung ma-generate natin para kita natin ano ba yung trend. Kung nakita natin yung trend, makakapag-desisyon tayo pag nakita natin halimbawa na marami ng starfish sa isang reef, makakadesisyon tayo kung ano yung pwedeng mangyari. So mahalaga ito dahil ito yung nagiging basehan ng sound decision natin. Na kaso ang hirap nga kumuha agad ng data, tulad na nabanggit nyo. So paano gagawin natin? So ang limitation kasi is kailangan scientists yung kumuha ng data. Kasi sila yung may training kung paano siya dapat ginagawa. However, kukunti lang kasi ang scientists sa Pilipinas. Much more, mas kukunti ang marine science sa Pilipinas. So, we are only less than 1% of the total scientists in the Philippines. Kasi, una, mahirap siyang gawin, magastos. Kailangan mo i-develop yung skill, yung pag-dive ay mahal. You need a number of dives para ma-train mo, sunod yung skill mo sa pagkuha ng datos. So, ang isang ina-advocate is turuan ang community kung paano sila kumuha ng data. Data na magagamit ng scientific community na hindi kailangan ng isang scientist para pumunta sa community at siya mismo ang kumuha ng data. Na lahat-lahat kanya na. Yes. So halimbawa, may mga tuwing bakasyon, may mga high school students or college students na mag-uwian, pwede silang i-train kung paano, habang naliligo sila sa dagat, pwede mo silang i-train. Yung mga nagtitiktok, no? Yung mga nagtitiktok. So, lagyan na nila ng konting data or informasyon. So, kung may training sila na properly, para pala malaman ko kung paano nagbabago yung aking bahura, ang aking coral reef,
I-train mo sila na ito yung titingnan mo. Ito yung gagawin mo para yung datos mo ay magamit ng mga scientist. So, habang nagliliwaliw sila, kumukuha ng TikTok, ganyan. Dinidetalye na nila yung mga datos na pwedeng magamit ng scientist. If we have a platform, halimbawa, Doc, isda. At paano pagdetalye gagawin ng mga TikTokers para maintindihan nila kung paano mag-data, 'di ba po? Na makakatulong sa inyong mga scientists. Na kukunti nga lang kayo, ang lawak-lawak ng ating dagat, karagatan, 'di ba? So halimbawa, ang mga isda, there are 600 species of fish. Doon pa lang. So doon pa lang, kung scientist ka, kailangan mong sa ulo lahat yon bago ka lumubog. Kasi pag nakita mo siya, hindi mo naman pwedeng sabihin na, ay, teka lang, pipicturan muna kita. Hindi. So, kailangan, ano nga yung isda na ganito, ang kulit, ganito ang itsura. Alam mo dapat yun. So, yung memory recall mo. But, merong isang application na ginawa na naman ng mga scientists. Out of that number, out of 500 species of fish, pumili lang sila ng 25 indicators fish species. Okay, 25 Ibig sabihin ng indicator fish species, pag nakita mo itong particular na isda na ito yung ibig sabihin niya sa bahura mo. So, kung maipaaral mo sa local community na titingnan nyo, imamonitor nyo gaano karami itong klase ng isda na ito, na sa halip na 500 ay 25 na lang, at kaya nila itong ibigay sa mga scientists. Ang scientist, kaya niya ngayong tingnan real time. May hashtag sa bahura? Para minsan, parang wala kailangan may hashtag yun yung din. Kulang pa ngayon na kailangan meron sa platform gano'n, para mabilis din. Again. So halimbawa naman sa coral reef, sa halip na magsukat sila at kilalanin ang 250 species of corals, ang gagawin na lang nila ay naglagay na lang ng mga indicator species rin na may ibig sabihin doon sa reef. So halimbawa, tinitingnan yung feather star. Kung maraming feather star, ibig sabihin maagos. Kung maraming blue star, ibig sabihin meron silang kinakain doon. These are coralline algae na kung saan ini-encourage nito ang pagtubo ng corals. Madali mong malaman. Binibilang din halimbawa ang number ng mga starfish na kumakain ng corals. Kung nabibilang mo yun, may certain threshold. Kung gano'n na sila karami, ibig sabihin delikado na sila sa coral reef. Pwede nang magtawag na magtanggal tayo ng crown of thorns starfish. So, kasi nga, hindi na kaya ng mga scientists na every month babaan yung reef para mag-monitor. Pero the local community, mga fishermen natin, kayang gawin yan. Na, halimbawa, tuwing naghihintay sila ng may mahuhuli, parang lalangoy sila sa ibabaw ng reef, ganyan. Magbibilang sila ngayon. So, pag naging 10, halimbawa, 5 lang dati, naging 10 na ngayon, pag ganun na, kaya nilang mag-sound ng alarm. So, nasa local community talaga yung ang simula. Ang pag-asa ng mga scientists na makakuha kayo ng data. Kailangan ng scientists talaga ng katulong. Kasi masyadong malaki yung karagatan ng Pilipinas. Doc, lingid sa ating kaalaman sa mga kababayan na ordinaryo, bakit natin ganun na lang kahalaga yung pagsaliksik ninyo bilang scientist sa ating mga kalikasan, lalo na sa ilalim ng karagatan? Ano po ba maitutulong nito sa kanila? Unang-una, yung kahit konti lang sa dami. Unang-una, bakit tayong mga Pilipino, kain tayo ng isda, pero hindi natin nakukonekta na ang kinakain pala natin ay galing sa isang struktura na bahura. Ang akala lang natin, bulaklak ng bato siya, wala siyang buhay. So, yung appreciation natin sa kanya ay nagtatapos dahil may pagkain lang tayo. Pero sa totoo po, magkakarugtong ang lahat. So, yung kinakain nating isda ay may karugtong sa ibang buhay na nakatira sa coral reef. Ngayon, kung maganda po, generally po, kung maganda ang coral reef, maganda yung ating isda. So, may kinalaman yung coral sa isda. Maganda ang ating isda, madami tayong maaani. Mas madaming magiging
mahuhuli ang mga mangingisda natin, gaganda ang buhay ng mga tao. And matuturuan yung ating mga kababayan na ganun pala kahalaga yung coral. So, pangangalagaan ngayon. Yes. Kasi kung hindi, walang isda na magandang isda. Diba po? So, kung putla, pangit pa yung joke. So, halimbawa, yung bakawan natin, hindi natin, or yung seagrass natin, doon nangingitlaw ang ating mga isda. Kung kukunti na yung seagrass natin, walang pagkain yung mga isda, walang nursery yung mga isda natin. Ibig sabihin din, kung hindi natin nakikita na ganun nga, at hindi natin nakikita na, ganito pala ang itsura ng itlog ng pusit nakakabit sa seagrass. Pag hindi natin siya nakikita, hindi natin nakukonekta na yung huli natin ay kasama pala dito sa mga resources na ito. So, kailangan nating i-monitor. Dapat maganda yung bahay para maganda yung may bahay. Hindi lang yung may bahay. Tama. Hindi lang yung may bahay ang titingnan mo. Dapat maganda rin ang kanilang, alagaan rin ang kanilang bahay. So, Doc, may kinalaman dito yung etong ating LGUs unang-una, di ba po, na sila yung magbibigay ng informasyon do sa mga kababayan natin. And yung ating gobyerno pati, sila dapat ang sumuporta naman. Yes. Sa baba. Tama po ba yun? Yung pag-develop natin ng mga local scientists or citizen science, ang laki ng role ng local government natin. Kasi binigay naman ang kapangyarihan sa local government para pamahalaan niya talaga yung natural resources. Ngayon, pero dahil wala rin namang kaalaman ang local government kung paano yun i-monitor at pangalagaan. So, nakadepende pa rin siya sa mga scientists. Pero yun nga, kung makakapag-train tayo ng mga local scientists na sinusuportahan ng local government, mas ma-updated ang datos ng local government para sa kanyang decision making at hindi niya na kailangan ng scientist na regularly pupunta sa lugar para sila yung kumuha ng datos. So, isang pagtutulungan na i-train yung local communities kung paano alagaan yung resources. So, hindi pa po nagsisimula? May mga... ilan lang? Yes, may mga lessons from the fields na tayo. For example, sa Batangas, nagawa na yan. Yung mga bantay dagat, training nila kung paano kumuha ng datos properly. So, nung dumami yung crown of thorns, na-monitor nila yon. So, tumawag agad sila sa mga scientists na ganito na po yung number ng crown of thorns natin. So, pinuntahan, verify. So, nagtawag na ng pagtanggal. So, even the mayor understood it na, pala, dapat. Dapat palang iboto nilang mayor, medyo scientist din. So, para may puso siya doon, di ba po? Napakahalaga rin na, guwapo lang. Chance natin to ngayon. Napakahalaga po na ang ating local chief executives. Mag-election kasi, diba? Ay naintindihan, hindi lang po papogi, hindi lang po paayuda. Or kasi hindi po tayo mabubuhay sa ayuda. Dapat nakaasa tayo sa kapaligiran kung saan yun naman talaga yung pinagagalingan natin. Saan na tayo nabubuhay, pagkain. Diba po? Tama. Medyo nakatulong tayo ng tips. Diba po, Doc? Ngayon, Doc, sige po, papaano pa po natin yun na talagang mas ma-enhance or mas talaga maikintas sa puso't isip ng mamamayan at lalo na talaga yung LGU natin na talagang dapat kumpare araw-arawin, no? Kasi para mapabilis. Kami kasi sa academe, lumalaking population po natin. Kami sa academe, kami sa scientific community, willing naman kami na mag-train. Kaso ilan lang po kayo? Hindi talaga hindi lahat ng local government ay bukas yung isip na gano'n. So, marami pang trabaho. Marami pang trabaho kung saan mas mapapangalagaan talaga natin together yung ating natural resources. Pero, yun nga, magsimula tayo unti-unti. Yung bang pagkakaroon lang ng interest ng local chief executive, tas may mga taong willing mag-train sa baba kung paano ibaba yung scientific method para gawin ito, ay malaking tulong na sa atin. Patuloy itong struggle, patuloy itong trabaho, pero hindi naman natin kayang tapusin ito sa loob ng isang araw. So, pero may mga nasimulan na po at nakita natin na malaki yung matutulong ng mga local communities, yung mga mangingisda mismo, na sila ang mga ngalaga ng kanilang kalikasan.
Alright, Doc, kayo po kasi yung talagang pinaka-brain dyan eh. So, yung government at yung local natin, susunod nga lang po sa inyo. So, ano yung needs nyo pa talaga? Para mas mapabilis. Dahil kasi konti lang po kayo. Paano? Paano ba? Kung nagsipag naman at nakinig sa payo ninyo, kasi mahalaga yung payo nyo eh. Kayo po yung brain eh. Kayo yung nandun nakakaalam. Kaya lang hindi nyo kaya kung lahat sa inyo. Diba po? So, pagdating sa pondo, pagdating sa mga gamit, alam mo yung gano'n, paano? Kami sa Academe again, we're doing our best to generate funds to support basic researches. Pero yun nga, yung sustainability na niya, kailangan na namin ng tulong ng local government at saka yung local community mismo. Kasi kahit naman anong gawin namin, yung conservation talaga hindi namin kayang gawin. Kung sino yung gumagamit ng resources, sila dapat talaga ang nangangalaga, gumawa ng paraan. Yung pondo, gumagawa rin kami ng paraan na magkaroon ng pondo. Pero laging kulang yan, laging kulang. Hindi dapat. Oo, kasi kayo ang mahalaga eh. So ang ano lang, sa mga local communities, ang hiniling namin is yung maging bukas ba? Maging bukas na matuto. Yung mga bata, maganda rin simulan na sa mga bata. Mahalin na nila yung kalikasan. Ipaalam na agad sa mga bata na yung scientific mind ba, na hindi yung puro akala, hindi yung puro Dok, mga TikTok ngayon, puro patawa, alam mo yun. Sana gawin na lang nilang patawa sa ilalim ng karagatan. Pwede naman eh. Diba, hindi pa rin boring. Yung mga influencer na marami ng followers dyan, ganyan. Baka naman, kaya yung maka-impluensya by using your platform. Na medyo educational, naman, diba po? Kasi ang unang stage talaga niya is i-romanticize mo yung environment. So, maganda ang corals, maganda si Nemo, maganda ang dagat, ganyan. Unang step yon. Pangalawang step dyan, ano ba talaga yon? Ano ba talaga yon? So, pag nakita mo na siya, ma-appreciate mo. At lalo mo ma-appreciate na pag dinugtong mo na, ito palang isdang kinakain ko ay dahil ganito ang coral reef. So, doon nag-uugat yung mas malalim na pagtingin sa kalikasan. Alright, Doc, kanina nabanggit mo, may sample na nga, di ba po? Yung mga mamis, mga kababaihan sa isang barangay. Pakisuyo nga po yun, na baka meron din na sumunod naman sa ganon. Nakakatawa po ng puso na sa isang community na nag-train kami ng citizen scientist. Dahil may mga free na housewife, sumama sila. Ito pong mga housewife na ito ay member rin ng pharmacy. Nagkataon na wala na yatang ibang attend. So, nag-attend sila. Pero, ang hanap buhay talaga nila ay pagtitinda ng isda. So, first time sa buhay nila na nag-snorkel sila sa ilalim. At nakita nila, hindi pala ito bato, buhay pala. So, first time nila maki-face to face sa mga corals. Na nakita nila na dahil pala sa mga nilalang na ito, kaya maraming isda. So, na-share po nila ito nung nag-process na kami ng data. At sabi nila, first time nga namin na ma-realize na ito palang mga ito ay buhay. At dahil pala sa kanila, nakakatinda kami ng isda. So, hindi lang po kami nakadevelop ng katulong ng mga scientists sa pagkuha ng data. Na-iakyat namin yung awareness nila sa natural resources. So, marami pong ganyan. May mga tambay, for example, na wala pang ginagawa, pero kung hikayatin mo na tumulong sa mga ganitong gawain, mas makakatulong sila. So, ito po ay mga lesson learned na sana lumago pa. Hindi lang basta nasa bahay lang, housewife lang, or magtinda lang ng isda. Ang target talaga ay lahat ng local government unit na nasa coastal area, may kanyang sariling local scientist. Ayun. Na yung monthly ba nakakakuha sila ng datos. Kung tutuusin, pwede tayong lahat scientist, di ba po? Yes. Kahit bata. Kahit bata yun. Halimbawa, may isa pang kwento sa Batangas. Tiningnan nila, gusto nila magkaroon ng datos. Anong klase bang basura ang bumababa sa dagat? So, nag-form sila ng team, literally, sinuisoy nila yung buong beach. At nakita nila, nagkaroon silang inventory, sino ba ano bang kumpanya ang may malaking kontribusyon sa basura. So, isang datos yun sa kanila na, ang sinusubscribe pala ng mga taong ito ay ganitong produkto.
So, makakatulong. Kailangan lang ng training at kailangan lang ng mas maayos na pagsasaayos ng mga datos para magamit siya in scientific decision making. Alright, Doc. Bilang panghuli, bagaman kanina napakadami pa po ng mga informasyon na binigay niyo na gaano ito kalaga sa atin, pakisuyo na lamang po at para doon sa mga ordinaryong mamamayan at lalo-lalo na po sa ating mga LGUs and sa government. Mensahe po. Ang pangangalaga po sa kalikasan ay hindi lang function ng iilan. Dahil lahat naman po tayo ay humihinga, lahat po tayo ay kumakain, lahat po tayo nangangailan ng gamot. So lahat po ng mga bagay na to ay nanggagaling sa natural products sa ating kapaligiran. Pero may mga tao po na train talaga kung paano kumuha ng data. Pero kukunti po kami, kukunti po itong mga ito at marami rin po silang trabaho. Lalong-lalo po ang mga marine scientists. So ang panawagan po ay tulungan ang mga marine scientists, ang lahat ng scientists sa pagkuha ng datos by becoming aware of what's happening at pagbubukas ng kaisipan na tayong lahat ay pwedeng maging scientist. So kung ganun po, magkakaroon ng volunteer teams sa bawat community na tutulungan yung mga scientists sa pagkuha ng datos. Sa ganung paraan po, mas magiging real time yung pagkuha natin ng mga datos, magiging real time yung basehan ng ating mga decision making. Doc, bilang panghuli, may pahabol lang ako. Kasi kanina nag-press con kami, no, sa PIA, andun ang marina, ganyan. So, syempre, paggawaan ng barko, ang pinag-uusapan. Ano ang payo ninyo doon sa mga barko or nasa karagatan na tinatapon nila yung dumi sa dagat? May effect po ba yun sa ating mga isda or anumang mayroong buhay sa ilalim ng karagatan? And pakibigay po yung Yan po. Ang lagi kong simplification yan, kung ano yung tinapon mababalik sa'yo. Lalo na po ang mga langis. Meron silang mga chemicals na pwedeng mag-cause ng cancer. So, lagi niyo pong tatandaan na hindi rin naman kung ikaw ang nagtapon sa'yo babalik. Pero pwedeng sa kamag-anak mo, pwedeng sa'yo. Lahat po kasi ng hindi natural sa isang environment ay masama. Meron niyang dimension ng pandaraya. Kasi yung iba, it takes money rin kasi to process oil wastes. Oo nga. So, tinulog nila sa dagat. So, yung mga kumpanya na ayaw na nilang magbayad, tinatapon na lang nila sa dagat. Ngayon, dahil wala rin naman tayong scientist at wala tayong nagmo-monitor sa dagat, wala na kung saan-saan na lang siya napapadpad. Nakaka-apekto po ito sa ating mga marine resources. Kung hindi man po nila makain, ay maapektuhan sila ng chemicals. Kung hindi naman po sila maapektuhan ng chemicals, ipunin po nila yon by way of biological concentration. Sana makonsensya pala sila. Pag kinain natin yung mga isa na expose sa mga chemicals na ito, doon tayo magkakasakit. Kaya nga, sana makonsensya tong mga to, no, Doc? Marami naman silang pera, i-process na lang nila. Kasi kaya naman nila mag-process. Ang mga negosyante na gusto makatipid no? Hindi nila alam yung effect. So, alagaan po natin ang tao din, di ba, hindi po maganda. Yung mga nakikita natin sa reels, nalungkot ako doon. Ini-imagine ko po kung paano, yung cruise ship pa yun, Naku, marami. Malaking issue ang cruise ship. Ang sabi, hindi pa yan masyadong napag-aaralan, pero isipin mo, ang cruise ship, sasakay yung mga tao sa barko. Yung barko, meron siyang sariling entertainment. Ang bayad sa barko. Pero pag dumaong si barko, hindi naman siya nagbabayad doon sa dadaungan niya. So, it has to be studied closely. Kasi ini-encourage ang Pilipinas na magtayo ng pier. Kaya nga kanina yun nga, kaya tinanong ko, So ibang klase kasi ang pier ng cruise ships kasi 'di ba? Matataas sila. So ibang klase yung pier nila. Ang question diyan actually is makikinabang ba yung daungan? So issue 'yan. I mean, the government has to show proof na magkikita yung lugar. Apparently, at kahit kumita, kumusta naman yung sa ilalim ng baka nagpasimple na nagre-release. At saka daw kasi syempre may waste containment ang ship.
dumadaong sila, doon sila nagtatapon. Not necessarily sa coast, pero dapat may waste treatment facility yung lugar. Yun, it has to be verified by the tourism industry. Oo, sa tourism industry yes, na dapat kasi nga, baka yan yung marina, siyempre. actually, maraming lugar na nagsasabi na hindi kumikita yung lugar na dinadaungan kasi the money goes to the ship. The ship does not pay any environmental users fee. Hindi. So, Doc, bilang scientist... Yung sa cruise ship, it has to be studied well at it has to be regulated well. The regulation and policy should be in place before tayo tumanggap ng pagkarami-raming cruise ship kasi tayo ang mag-invest doon sa pier. Kasi ibang klase yung pier kung saan pwedeng dumaong ang malalaking barko ng pang-cruise. Pero ang initial feedback kasi dyan is pag dumaong sila, hindi naman nagbabayad ng user's fee ang ship. Hindi rin nagbabayad ng user's fee ang mga tao. So, yun nga, may dala-dala silang basura, doon itatapon. Yung waste from the ship, pwedeng itapon doon kung saan sila dumaong. That has to be regulated. Hindi lang yung basta matutuwa na tayo kasi may dumating na cruise ship. Baka nga kahit mani, hindi sila bibili sa atin eh. Kasi may pagkain sila sa ship. So, it has to be regulated and the policy should be in place before tayo mag-dive doon sa ganung industry. Alright, thank you so much Thank you, Miss Horizon. Thank you. Ayan. Happy Morning Show! Lagi kayong makinig. Nandun tayo lahat sa Happy Morning Show. Happy morning po, Secretary, and congratulations po dito sa live ngayon sa Nueva Ecija para tunghayan natin itong napakahalaga ng pagdiriwang ng DOST, ganapin itong RSTIW at bayan natin, maunawaan nila yung halaga ng ginawa niyo po sa salitang Pilipinas. Barangay Tinukan! Hello! Happy Morning Show! Yung may napansin na po ba? Miss Horizon. So, ngayon... Good morning po sa inyo, attorney, at ang tagal-tagal ng approval po ng FDA. So, ano ang payo natin para mapabilis? Kasi wala tayong choice, nandyan lang po sa nila, masama daw magkape. Pero bakit marami pa rin ang nagkakape ng healthy blend? Herbal coffee sa Health Insight Wellness. Ito yung kanilang bagong opisina dito sa Triumph, Quezon City. Kaya tara, subukan natin ang Health Insight Wellness 15-in-1 Herbal Coffee kung gaano ito kasarap. Nagkakapi ka na, nagbabitamins ka pa. Tikman natin gaano ito masarap. Libre lang dito sa Health Insight kapag po dumalaw kayo. Diba? Uy, tignan niyo po, mga kababayan ko. Ang bango sobrang bango. Diba? Kapag medyo stress ka, wala talaga yung stress mo. Ganito kabango yung kape. Yung mahilig sa brewed coffee, parang ganun din yun. Sarap po talaga kahit alam ko na tikman ko na to, ulit-ulitin mo, hahanap-hanapin niyo po. Totoo, talaga ito yung kape na gustong-gusto ko. Kaya sana, matikman nyo rin po at tsak magugustuhan nyo. At ng kape at mahusay mga produkto na sila lamang na umuunlad po ang isang company. Ayan, so dito na tayo, napakagandang kumpanya ngayon ng Health Insight Wellness. Kaya sa mga gusto pong pumunta rito ay alamin nyo lamang sa kanilang website.